Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Sea ambulance sa bigay ng Department of Health o DOH sa lungsod ng Lawag, malaki ang magiging papel sa disaster mitigation at rescue operation sa lungsod. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. In Lawag, ti City Disaster Risk Reduction Management Office diti Siyudad ti Lawag ti kinapatag iti Sea Ambulance nga impaay iti Department of Health babaen iti Palangidalan ti Ilocos Norte 1st District Congressional Office. Segon ken CDRRMO Dr. Melvin Manuel at tinasuo nga Sea Ambulance ket mausara kas rescue vehicle kadagiti mangalap nga in distress kas kumadagiti mangalap nga agpatulong kapo iti nagbaliktad dagiti bangkada dagiti drowning incidents ken dumapay. Kompleto kunana dagiti equipment amang salbar iti biag kas kumarigiti pagpatapaw dagiti oxygen equipment, basic survival kits, first aids, mabalin pa ya pagguid ti bangka kenda dumapay. Nagyaman ni Manuel iti gobyerno nasyonal gapo kada ito'y aramid nga inpaay kanyada gapo tadakkal tagbalin na papel na iti disaster management ken rescue operations na amuan nga tinasong ambulansya ket agbalor iti 4,998,750 pesos nga iti pondo na ket nagapo iti health facilities enhancement program iti DOH. Malaksid lang iti Siyudad ti Lawag nagkanpay iti Sea Ambulance nagiti ili ti pasukin kan pagudpod nga agpapada nga coastal municipality dito probinsya ti Ilocos Norte. Ipo dito Siyudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Tugigaraw. 26.1 milyong pisong halaga ng agricultural interventions ipinagkaloob ng Department of Agriculture o DA Region 2 sa Quirino Province. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio. Dumanon na itinasurok 26.1 million pesos sa gatad tinadumado mga agricultural interventions tinwaras ti Department of Agriculture wenno DA Region 2 iti probinsya ti Quirino. Karaman kadagiti na iwaras ti ben iti mais kanin organic fertilizer sa para kadagiti corn farmers ana apektaran ti mulmula dati agdamang El Nino sa nga pulo a units ti open source pumps para iti mais a kooperatiba ken fuel subsidy para kadagiti 574 a recipients. Kabayatan na naiawatan mo ti Rice Farmers Financial Assistance asag 5,000 pesos dagiti 847 na manalon manipod iti ili ti Aglipay, Madela, Cabarugis, Candifon na dumanon iti Rasurok 4.2 million pesos ti gatad na. Sakbay kada iti dumanon iti 1,113 na manalon nga agtaltalon ti 2 hektarya agpababa tinaiawatan ti kapadamot lang nga tulong. Malaksid kada itoy naiawat by the certificate of allocation iti provincial government kas recipient ti pondo para iti agricultural insurance programs nga aggatad na surok 66 million pesos babaon ti registry system for basic sectors in agriculture ken agri-agra programs iti daytoy atawan ama namnama amang suportar kadagiti manalon ken mangalap anala kaamap apektaran ti El Nino. Manipud Tugigaraw City daytoy ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City. Bulaklak na everlasting magiging official flower na ng Baguio City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. Kaduan katiman namong ken awan iti nagtubngar para ti panakaadaptar ti everlasting kas opisyal asabong iti siyudad ti Baguio base ti resulta iti napatungpal nga public consultation. Gapo iti daytoy kat inrekomendar iti Committee on Tourism, Special Events, Parks and Playgrounds iti panakaaproba iti singasing nga ordinansa iti second reading after publication. Tinaso nga singasing alinteg kat impila ni Councilor Betty Lourdes Labanda tapno mas sa may kan iti bilag iti munang resolusyon ng bingbig iti sabong nga everlasting amang simbolo iti kinaandor dagiti agindeg dito siyudad ti Baguio ken namnam
na mga lukoy iti adadu pa nga tattaong may considerated ito asabo nga maramat kasles ken bruches inlawlawag ni tabanda kas iti Garland nga everlasting iti syudad ti Baguio ken dagiti umili ket agtalinaed anandor ken natibker iti bayat dagiti adu nga di malapo sa kalamidad kang runa na iti gingined ken saan nga nagkupas iti naduma-duma a karisma iti syudad iti Baguio. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, Pinsala, sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Cebu dahil sa El Nino, umabot na sa mahigit 100 at 90 milyong piso. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Nikabat na ngadto sa 192.8 milyones pesos ang gibanabana nga kadaot nga nahiaguman sa sektor sa agrikultura tungod sa epekto sa El Nino sa lalawigan sa Subo. Base sa taho gikan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, anaa sa 28 ka mga munisipalidad ug syudad ang nakatala og kadaot sa ilang mga pananom o gibuhing hayop. Anaa usab sa 6.4 milyones pesos ang natala nga kadaot sa mga fisheries sa 5 ka mga lokalidad. Gawas ni ini nakatala usab og mga ubay-ubay nga mga health-related concerns. Subay ni ini gikatakda pang mopagawas og executive order si Cebu Governor Gwendolyn Garcia aron opisyal nga madeklarar o mapaubos sa state of calamity ang tibuok lalawigan sa Cebu. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Registration para sa gaganaping International Open Water Swim Circuit sa isla ng Guimaras binuksan na ng Department of Tourism o DOT sa Region 6. Narito si Hope Torrechante para sa detalye ng balita. Sarang na makaparehistro ang mga swimming enthusiasts para sa ikatlong leg sang International Open Water Swim Circuit Experience Western Visayas ang Department of Tourism. Sunod sa DOT6 tubtob Hunyo 18 ang pagparehistro sa International Open Water Swimming nga hiwaton sa taklong island sa probinsya sang Guimaras sa Hunyo 30 sini nga tuig. Ara sa gihapon sa 1,500 pesos ang registration fee sa local participant kag 2,000 pesos naman sa international participant. Klaro sang DOT6 nga 150 lang ka open swimmers ang sarang nila ma-accommodate bangod ang taklong island, isa ka marine protected area. Madumduman niya sa Sipalay City una ginhiwat ang International Open Water Swim Circuit, samtang ang second leg naman ang ginhiwat sa Sikugon Island sa Carles, Iloilo. Nagikan sa Iloilo ini si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Publiko hinikayat ng Davao City AIDS Council na tratuhing normal ang HIV testing. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Padayon nga giawhag sa Davao City AIDS Council ang publiko nga tratuhong normal ang human immunodeficiency virus kon HIV testing aron nga malikayan ang pagkatag sa HIV/AIDS. Sumala kang Dr. Jordana Ramiteri, ang head sa Davao City Reproductive Health and Wellness Center. Parte sa ilahang giduso ang prevention education pinaagi sa pagpahigayon o prevention orientation aron nga mapapa ang stigma labot sa HIV. Sa pinakaulahing tala as of December 2023, sumalakang Dr. Chris Trangia sa DOH-11, anaa sa kinatibukang 7,066 recorded HIV cases sa Davao Region o sa maong ihap 4,855 HIV cases ang natala sa Davao City. Labot nini, giawag sa Davao City AIDS Council mga Davaoenyo nga magpa-test ug mogamit og proteksyon kung makighilawas o gipahinumduman usab niini nga libre ang HIV testing sa mga government
testing centers. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Maselma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang ating regional news.